Magandang umaga po mga kapatid ko sa Panginoon. Tayo po'y pinagpala ng Diyos sa araw na ito dahil tayo po'y nakakapagpanabahan pa rin. Dahil sa pamamagitan ng online, tayo po'y nakikipag-iig pa rin at nakapagpuri sa ating Panginoon Diyos. Wala tayong ibang layunin upang mabigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Kaya samahan po ninyo ako sa umagang ito sa panalangin. O aming Diyos Amang dakila, Ikaw po naglikha ng langit at lupa. Kayo po ang nakakaalam sa mga mangyayari sa hinaharap at sa kasalukuyan, Panginoon. Kami po'y dumudulog sa inyo dahil nais po naming purihin, sambahin, awitan, at inyo pong kaming bigyan ng kagalakan, Panginoon, upang kami po'y makapagpuri sa iyo ng tuluyan. Kami po'y dumudulog at humihingi sa iyo ng kapatawaran ng lahat ng aming karumihan, Panginoon. Kami po'y makasalanan at kaya nga po kami ay lumuluhod sa inyo upang kami po iyong linisin, Panginoon, dahil hindi po dapat kami makakapag panalangin kung kami po'y mayroong mga bahid na kasamaan, Panginoon, may bahid na kasalanan. Kaya o Diyos, salamat po sa inyo pong pangako na sa tuwi-tuwi na kami po hihingi ng kapatawaran, inyo po kaming linisin. At ito po isang dahilan upang kami po makalapit po sa inyo ng tuluyan. Kaya o Diyos, aming patuloy na pinapanalangin ang lahat pong mga nangyayari sa buong mundo, Panginoon, na patuloy pa rin ang paglaganap ng nahahawaan ng COVID na ito, Panginoon. Kaya o Diyos, kami po'y dumudulog sa inyo. Kami po inyo pong bigyan ng kapayapaan, kasiguruhan, Panginoon, na ang pandemyang ito ay mawawala na rin, Panginoon. Bagamat sa mga nakaraang mga ilang siglo, Panginoon, ay nangyayari ng katulad ng ganito at nagbilang ng taon, Panginoon. Kaya kami po'y naniniwala, Panginoon, na meron po kayong layunin bakit po nangyayari ang mga ganito mong pagkakataon. Kaya o Diyos, kami po'y dumudulog sa inyo. Kami po'y nagmamakaawa sa inyo. Inyo na pong pagalingin, alisin ang COVID na ito, Panginoon. Yung mga lahat pong nasa hospital ngayon, Panginoon, inyo po silang bigyan po ng kalunasan, Panginoon. Inyo po silang dalawin at pagalingin na, o Diyos. Maging po yung mga tao po na walang trabaho, lalo na po dito sa aming pong bansa, Panginoon, na kung saan po nabibilang po kami, Panginoon, sa mga bansang napakarami ding nahahawaan, Panginoon. Kaya kami po'y humihingi sa iyo ng kaawaan ninyo, Panginoon. Kami po'y lubusang nagmamakaawa, o Diyos. Kami po iyong bigyan ng lakas, Panginoon, upang patuloy po kaming lalapit at humihingi sa iyo ng mga lahat ng kailangan, Panginoon. Lalo na po sa mga ganitong panahon, mga kababayan po namin, Panginoon, na wala pa rin nahahanap na trabaho, nahihirapang maghanap ng trabaho, at lalo na po, Panginoon, yung mga misakit na rin, Panginoon. Aming dalangin, Panginoon, maging aming po mga Pangulo sa bansa, Panginoon. Aming Presidente sa kanyang kabinete, Panginoon, sa Senado, sa Kongreso, Panginoon, maging po doon sa lahat ng mga nasa pamahalaan ng Panginoon. Sila po inyong tulungan paano pamahalaan po ang bawat bayan, Panginoon, kung saan sila naglilingkod, Panginoon. Kaya o Diyos, salamat sa umagang ito na kami po iyo pong patuloy na bigyan ng kagalakang makinig na iyo pong salita, Panginoon. Purihin ka, o Diyos, at maluwalhati po kayo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Mga kapatid, sa umagang ito ay tayo patuloy din ang ating pong pagsusuri, pag-aaral, mga salita ng Diyos. Doon sa mga nakaraang mga ating pong pag-aaral, ay ating pong natalakay yung patungkol po doon sa pagdagit, kung kailan po yun, at yung paghukom, kailan po yun. Tayo po ay meron pong mga bagay na dapat ding gampanan na kahit hindi pa ito nangyayari, meron tayong mga bagay na dapat isaalang-alang. Kaya sa umagang ito
samahan po ninyo ako sa isang paksa na nais po nating talakayin. At ito'y pamamagatan po nating pagbabahagi ng kaligtasan. Kailangan ba? At doon po sa ating pong paksa, ating pong buksan ng ating pong mga banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Gawa. Gawa, Kabanata 26, 20. Isang talata lang po ang ating pong tatalakayin. Kaya kung meron po kayong mga banal na kasulatan, ating po itong basahin ng sabay-sabay. Ating basahin po sa Gawa 26, talatang 20. Ang sabi dito, nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Totoo po mga kaibigan, pagbahagi ng salita ng Diyos, kailangan pa ba ito? Atin pong titingnan mga kapatid, na dito po sa talatang ito ay ito po yung panahon na kung saan nagbahagi ng ebanghelyo o magandang balita si Apostol Pablo. Kaya dito makikita po natin ating pong pag-aralan yung ano ba yung mga tugon na dapat nating isapamuhay sa liwanag ng mga salitang ito. Paano ito papaliwanag? Meron po tayong mga 4 na tugon po dito na tatalakayin. At ito po ang una ay pagsunod sa sinasabi ng mga gawa. Yung ating binasa kanina, susundan po natin, ating po yung gagawin. Patuloy na pinag-alalahanan tayo ng Panginoong Hesus na maging handa sa kanyang pagpaparito, na maaring maganap anumang araw at oras mula ngayon. Kaya mga kapatid, nung nakaraan pong ating pong pag-aaral, yung panunod natin sa video, ating nababasa, natatalakay po natin na kung anumang sandali paparito ang Panginoong Hesus, tayo po kanyang kukunin at hukman. Ating pong basahin doon sa Marcos 13, kabanatang 13, talatang 33 hanggang 37. Marcos 13, 33 hanggang 37. Sabi po dito, mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito, isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa sa kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayanan. Ito'y maaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka siya ay biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Sa talatang 35, sinabi po doon, magbabantay kayo lagi kung kailan darating ang Panginoong Hesus. Maaring sa sunod na oras, maaring mamayang gabi, maaring bukas. Mga kapatid, dapat bang mamuhay tayo sa isang paraan na kung makita po natin hindi magikahiya ang pagharap natin sa ating Panginoong Diyos? Parang sinasabi po dito, yung sa talatang binabasa po natin kanina, na hindi natin alam ang pagdating ng Panginoon. Na baka tayo tulog pa. O kaya, naging abala po tayo sa ibang bagay na hindi tayo nakapaghanda. Pero paano ba talaga ang gagawin para parating handa? So, isa-isa po ating pong tatalakayin. Yun ang una na ating pong binabasa, na ang pagsunod sa sinasabi ng mga gawa. Yung pangalawa, sinasabi po dito, ang ikalawa nating dapat maging tugon ay pagsamba. Purihin
manalangin. Ito po ang ating pong gagawin po sa ikalawang tugon. Yung una kanina, yung pagsunod dun sa gagawin natin, yung sa mga gawa. Pangalawa, yung pagsamba at purihin at manalangin. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng paraan upang makatakas sa kanyang paghatol sa huling araw. Para po tayo po maliligtas po doon sa kanya pong paghukom na rumal-dumal ang mangyayari kung saan pipiliin po yung doon mapunta sa kanyang kaharian at mapunta po doon sa dagat-dagatang apoy. Ay mga kapatid, ang kanyang paghatol sa huling araw ay kanyang kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Dapat natin tiyakin na natanggap na natin ang kanyang pagliligtas at namumuhay tayo na may buong pasasalamat sa Diyos. Kaya ang ating pagsamba, pagpuri at panalangin sa lupa ay magpapatuloy ito doon sa langit isang araw. Hindi natin alam kung kailan po yun, pero talagang darating po yun doon. Ayon po doon sa pahayag 5, talatang 9, ang sabi po dito ay sila ay nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ang iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Ang tanong, nakasulat ba sa aklat ang ating mga pangalan? Kasama bang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan? So ito mga tanong ay simple lamang. At yung pangatlong tugon ay tungkol po doon sa pagpapahayag, maghayo at ipamalita ang mensahe ng pagliligtas ng Diyos at ang katotohanan tungkol sa muling pagpaparito ng Panginoong Hesus at nararapat na ipahayag upang malaman ng lahat, lalo na ang hindi mananampalataya, dapat mabigyan ang lahat ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos nang sila'y maligtas din sa paparating na galit ng Diyos. At patungkol sa paghatol na ito, sabi doon sa 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 10, sabi dito, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ay mga kapatid, tinitingnan po natin kung ano pong nararapat na ating pong gagawin. Dito po, meron po tayong sinasabi pong isa pong palaala po sa bawat isa po sa atin. Nasa pamahalaan pa rin ng Diyos ang lahat ng mangyayari at sa lahat ng tao sa mundo. Ang Diyos ang may ganap na may kapamahalaan sa lahat ng mga bagay at gagawa ng perpektong katapusan sa lahat ng sinimulan ng ating Panginoon Diyos. Ang mga natupad na hula ay katibayan na ang Biblia ay hindi pangkaraniwang aklat. At kung makikita doon sa Lumang Tipan, marami pong sinasabi doon mga hula na nangyayari na sa kasalukuyan. Ito ang salita ng Diyos. Daang-daang mga hula sa Lumang Tipan ang natupad na. Pagmasdan ang ating kapaligiran mga kapatid, ang buong mundo sa kasalukuyan, titingnan natin. Ano ang pananaw natin dito? Tutubo kaya ang lahat na nangyayaring ito? Makatwiran ba na huwag nating isipin? Total mangyayari na kung ano ang mangyayari at marami sa atin na ito lamang ang maaring sabihin, ngunit hindi pa pwedeng ipagpalagay na lamang na ang lahat na sinasabi ng Biblia tungkol sa kaganapan sa mga huling araw ay matubad ding lahat. Kaya kung ano po yung ating natutunan ngayon, huwag po natin ibaliwala, isang tabi, kung hindi pag-isipan po natin sa tuwi-tuwi na tayo po matutulog na, sa tuwi-tuwi na tayo po manahimik, ating isipin pagmuni-munihan, paano kaya? Kung sa habang ako'y natutulog dumating ang Panginoon, ako'y handa na ba talaga? Ako ba'y karapat dapat na magiging kabahagi doon sa kaharian ng Diyos? Kaya mga kapatid, titingnan natin ang lahat na nakaganapan sa mga panahong ito. Ang isa pa po ating makikita na ito ay para sa mga nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo na nagtiwala sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Ang Kanya muling pagparito, ang kanilang dakilang pag-asa. Ito ang ating pag-asa sa lahat na tayo po'y mananampalataya. Pero paano yung hindi pa naniniwala at hindi pa mananampalataya? Sino kaya yon?
May mga rami po tayong mga mahal sa buhay, kakilala, kaibigan, na hindi pa po nila nakilala o hindi pa rin sila mananampalataya. Matiis kaya natin sa pagdating sa ng araw na iyon? Kaya, paano ang ating gagawin? Paano yung hindi pa talaga natin kayang bahaginan dahil tayo po walang oras, walang panahon? O may gagawin pa ba tayo o wala na lang? So, ganun po ang mga tanong na ito. Paano tayo makapag-ibanghilyo sa mga panahong ito tulad ng ating kalagayan ngayon na nasa pandemya po tayo? Maaari ba natin gawin itong isang dahilan? Na tayo ay mahirap lumabas dahil baka mahawaan tayo ng virus. May mga balak ba tayong mamahagi tungkol sa kapatawaran ng kasalanan at pagtanggap kay Kristo bilang sarili nila ring tagapagligtas? O pagbahagi ng magandang balita? Simulan natin mga kapatid ang manaliksik kung paano tayo mapakabahagi ng salita ng Diyos. Marami po tayong ginagawa sa bawat segundo. Hawak-hawak po natin ang ating pong mga cellphone. Tayo po naging abala doon sa iba pong mga kung ano-ano po yung ating pong nasi-search po. Hindi naman sinasabing dapat magpagtuunan lamang ang ating pong mga trabaho o ating pong pagre-research o pagsi-search. Baka tayo po'y nandoon lamang nakatuon sa ating pong paglalaro o doon sa ating pong mayroon tayong mga bagay na maghanap ng kaibigan doon sa Facebook. Kaya mga kapatid, isang palatandaan kung paano po tayo makapagbigay puri sa Diyos. Paano po natin siya maluwalhati, madakila. I-search po natin sa ating mga Google, doon sa ating mga cellphone. I-search natin paano ako makapag-ibanghilyo. Sa halip na, ano kaya magandang laro dito? So parang ganun po. Sino kaya po pwede kong ma-search dito? Kaya sa ating pong pag-search doon sa ating cellphone, ating pong hanapin po yung mga salita ng Diyos. Huwag po natin sayangin ang ating mga oras doon sa ating pong nag-chat lang po tayo o naglalaro online. Sa aklat ng Tito, Kabanatang 2, talatang 13, ang sabi po dito, habang hinintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. At para doon sa mga tumatanggi kay Kristo, siya ang kanilang kinakatakutan. Titingnan po natin doon sa sinasabi sa pangalawang Tesalonica, Kabanatang 1, talatang 8. Ang sabi pa dito, na may naglalagablab na apoy. Parusahan ang lahat ng kung hindi kumikilala sa Diyos na hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Ito ang sintrong katotohanan upang makaligtas sa mga kahirapan sa mga huling araw. Tiyakin natin ngayon ang tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tinawag tayo bilang mananampalataya ng Diyos. Hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ay sinasabi ni Pablo din sa mga taga Tesalonica. Doon sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, siyam, ang sabi dito, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tutup mo yun. Pakatanda natin mga kapatid, ang walang ibang nais na gusto ng Diyos ang bawat para sa atin. Sa bawat isa sa atin, ito po yung nais niya. Una, kilalanlin ang tunay na tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pangalawa, pakatandaan at sundin ang dakilang pinapagawa sa atin ng Diyos. Ayon po doon sa yung Great Commission, doon sa Mateo 28, talatang 18 hanggang 20. Ang sabi mo doon, humayo tayo at ibalita ang mabubuting balita. Magdisipulo tayo. Mag-ibanghilyo po tayo doon sa bawat isa na hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, patuloy ang ating pagkipag-usap sa ating Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagbasa ng banal na kasulatan. At pang-apat, ibahagi at ipanguhay ang ating nabasa. Dahil kung hindi, parang wala po tayong iniisip na dahilan na makapagbahagi pa tayo
na salita ng Diyos. Parang sinusunod lang natin ang ating kagustuhan kung hindi natin gagawin po ito. Uulitin ko po mga kapatid, inaantay po tayo ng Panginoong Jesucristo na magbahagi ng kanyang salita. Nang sa kanyang pagdating, tayo po'y handa. Dahil alam po niya na ginawa po natin ang kanya pong mga sinasabi. Kaya po katulad na sinasabi ni Pablo sa ating binasa kanitang talata sa Gawa, siya po'y nangaral doon sa Judea, sa Jerusalem, pati sa mga hintil. Binahagi po niya ang salita ng Diyos. Dahil darating ang araw kung saan po hindi kayahiya ang Panginoong Jesucristo. At tayo din, sa pagdating ng araw, hindi tayo ikahihiya ng ating Panginoong Diyos dahil ginagawa natin, sinusunod natin ang kanyang kalooban. Maraming salamat po mga kapatid. Samahan po niyo ako sa isang panalangin. Aming Panginoon, nais po namin sa umagang ito na kami po patuloy niyong bigyan ng karunungan galing po sa inyo upang maunawaan po namin ang iyo pong nais sa aming mga buhay. Kami po bigyan po ninyo ng isa pong pangaral, Panginoon, o paano po namin ito unawain at tanggapin na ikaw po talaga ang aming Diyos na dapat na paglingkuran at sundin. Na kami po magkaroon ng oras para sa inyo, Panginoon, na hindi lamang puro doon sa aming pong trabaho nakatuon, puro doon sa aming pong mga kaibigan nakatuon, puro lamang kami doon sa aming pong mga kung ano pong aming pong napag-abalahan sa araw-araw. Kung hindi, maging balanse po ang oras po namin, O Diyos. Salamat po sa pagbigay niyo po sa amin sa buhay na ito, na walang ibang nais niyo, kung hindi kami po inyo pong mabigyan ng isang pong mabuti pong kinabukasan at iyon po yung buhay na walang hanggan. Sa pagdating ng araw na yun sa iyong pagbalik, kung hindi pa man po kami ninyo maratnan, kami po'y pumayaw na sa oras na ito o bukas pa o sa darating ng mga taon, kami po'y handa na humarap sa inyo, Panginoon. Handa na sumagot ng inyo pong mga tanong na bakit inyo po kami kailangang papasukin ng inyo pong kaharian, O Diyos. Kaya isa pong tanong na amin pong dapat maunawaan, ginagawa ba namin ang nais ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang ipinagbilin na ibahagi ang kaligtasan, ibahagi ang kapatawaran, ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya salamat po, Panginoon, sa umagang ito, at ikaw po ang patuloy namin purihin at sambahin. Purihin ka at ikaw po ang maluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. At ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang kapayapaan at pinagkaloob sa bawat isa, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pagsama sa amin ng Banal na Espiritu mula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Magandang umaga po mga kapatid. Salamat po.